Sa event namin dito sa Davao City, wala kayong pakialam. Pero yung mga balita na ikasisira ng imahe ng Davao City, puro kayo may pake. Pag good news ang balita, hindi po yan umi-ere sa mainstream media, lalo na po yung GMA, ABS-CBN. Ako na lang po mismo magbabalita sa inyo mga lodi ng good news. Baka naman kasi nakakahiya po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At masapawan po sila na ang Davao City mga idol, inumpisa na po uli ang underground cabling. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda ang Davao City. Total hindi naman po nila binabalita sa mainstream media. Ganito po ang itsura ng aming lugar dito sa Davao City. Wala na po kayong makikitang spaghetti wires dyan po sa itaas kasi nga po underground cabling na po. Eto pa, ganito po kaganda ang Davao City kaya po hindi nila binabalita sa mainstream media dahil nga masasapawan po ang Marcos administration, lalong-lalo na po ito si Martin Romualdez dahil dyan po sa lugar nila wala pong ganito. Tapos sinasabi nyong korap ang mga Duterte? Ganito ba ang korap? Meron bang gantong lugar na korap? Tingnan nyo ang lugar nyo bago nyo sabihin na korap ang mga Duterte. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Dito po sa video ipapakita ko sa inyo, mapapatunayan po natin na itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Binabaliwala lang po ang Davao City. Wala po siyang pakialam sa darating na event po namin dito sa Davao City. Ano po ang ibig ko sabihin? Ipakalat nyo po ito mga idol para po makaabot kay PBBM. Bakit hanggang ngayon wala pa rin po siyang response sa request ng aming lugar para po sa darating na araw ng Davao? Hindi pa rin po sumasagot ang Malacanang dito po sa ginawang request na gawin pong non-working holiday ang Davao City dahil nga po sa event namin sa March 17, 2025. Yan po ang araw ng Davao at pinaka-importante po yan para sa aming mga Davaoenyo. Pero wala po siyang pakialam mga idol. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Dahil nga po sabi po dito sa Sunstar, the Malacanang Palace has not yet issued an official announcement declaring March 17, 2025 as a special non-working holiday for Davao City despite the city government request submitted as early as the first week of February. Napakatagal na po mga lodi pero wala pa rin po silang tugon dito po sa request ng aming city government. Mas tinututukan pa po nilang patahimikin ang mga vlogger na nagsasalita lang po ng katotohanan dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At nagpo-focus po sila at ang balita sa pagsira po ng imahe ng aming lugar dito po sa amin sa Davao City. Pero inyo mga idol halos lahat ng nakikita po natin na mga balita sa mainstream media, halos puro Davao City po ang laman. Eto mga lodi sample mother, son killed in Davao City, road crash. Eto pa mga idol, man claiming to be bulletproof hurt after getting shot. Etong balita na ito Davao City rin po. Ito po yung pinapakalat po nilang balita na meron daw po pumasok na robbery hold up dito sa amin sa Davao City. Nakuha na daw o na-recover ang vehicle of pawn shop robbery suspect in Davao City found. Pero yun mga lodi, hindi naman masyadong halata no? Sa event namin dito sa Davao City, wala kayong pakialam. Pero yung mga balita na ikasisira ng imahe ng Davao City, puro kayo may pake. Eto isa pa sa aking napuna. Pag good news ang balita, hindi po yan umi-ere sa mainstream media, lalo na po yung GMA, ABS-CBN, kung ano-ano pa pong mga mainstream media na pumapabor dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pero itong underground cabling na napaka-trending topic dito po sa amin sa Davao City, wala po silang ibinalita. Ako na lang po mismo magbabalita sa inyo mga lodi ng good news. Baka naman kasi nakakahiya po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At masapawan po sila na ang Davao City mga idol, inumpisa na po uli ang underground cabling. O eto mga lodi City Government of Davao. Kami na lang po magbabalita dito kasi hindi nyo naman binabalita mainstream media. Look, Cable Free Street, Davao City Government continues phase 2 of underground cabling. In a bid to ensure the safety of Davaoenos and to promote aesthetic and sustainable central business district, the City Government of Davao through the City Engineers Office or CEO and in partnership with the Stelcos and utility companies continuous underground cabling projects which started in the year 2015. Oh, meron kayo niyan. Yung lugar nyo dyan, Tambaloslos, meron ba ganito? Yan po sa Manila ba? Ganito na rin po ba sa inyo?
The team completed on March 2 the clearing of a portion of Magsaysay Avenue under the city's underground cabling projects. The phase 1 of the Magsaysay Avenue cabling is from the post office to BFAR. The phase 2 is from BFAR to the Unity Archway located at the end of Magsaysay Avenue, fronting Magsaysay Park. The removal of the cables is based on the ordinance of number 0152-17 series of 2017 or the ordinance requiring all the telecommunication companies, DLPC, and the other person to comply with the underground cabling plan of Davao City. Ganto po dito sa Davao City, mga lodi. Inuobliga po ang mga telcos, etc. na meron pong mga linya ng kuryente na sila po ang gumawa ng paraan para po mawala po yung masamang tanawin dito po sa aming lugar. Ito pa, the underground cabling project is mandated by the ordinance number 0177-14 series of 2014 which initially covered the vicinity of City Hall and the Sangguniang Panglunsod building. O eto mga lodi, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda ang Davao City. Total hindi naman po nila binabalita sa mainstream media. Ganito po ang itsura ng aming lugar dito sa Davao City. Wala na po kayong makikitang spaghetti wires dyan po sa itaas kasi nga po underground cabling na po. Eto pa, ganito po kaganda ang Davao City kaya po hindi nila binabalita sa mainstream media dahil nga masasapawan po ang Marcos administration, lalong-lalo na po ito si Martin Romualdez dahil dyan po sa lugar nila wala pong ganto. Tapos sinasabi nyong korap ang mga Duterte? Ganto ba ang korap? Meron ba gantong lugar na korap? Tingnan nyo ang lugar nyo bago nyo sabihin na korap ang mga Duterte. O eto pa, tingnan nyo mabuti kung gaano kaganda ang lugar namin sa Davao City. Dahil hindi nyo nga binabalita, ako na lang ang magbabalita ng kagandahan dito sa aming lugar. So mabalik na po tayo doon. Sa pagbabaliwala po ni Bongbong Marcos Jr. at ng Malacanang dito po sa event ng Davao City na Araw ng Davao. Ilang araw na lang mga idol pero hindi pa rin po sila nagdedeklara special working holiday dito po sa amin sa March 17, 2025. Pero ito po ang pinaka nakakapagtaka mga idol. Ipakita nyo po sa buong mundo kung gaano po kabayas ito pong Malacanang at ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil si PBBM daw po ay nagdeklara ng special non-working holiday on July 27, 2025. Wow! Napakalayo pa nun mga idol. To commemorate Iglesia ni Cristo founding anniversary honoring its legacy and contribution to the nation. Wow! Grabe talaga po si Bongbong Marcos Jr. O baka sabihin nyo fake news. Malayo pa lang, nagdeklara na siya ng special non-working holiday mga idol. Oh, lakihan po natin at basahin mga idol ha. By the President of the Philippines Proclamation number 729 declaring Sunday 27 July 2025 as a special non-working day throughout the country. Wow! Believe na believe ako. Pero inyo mga idol, yung linggo, ginawang special non-working holiday. Bilib na talaga ako sa inyo at ang Malacanang Bongbong Marcos Jr. Dito natin napapatunayan mga lodi na talagang binabasa nila. Iniisip po nila lahat ng mga dinideklara nila at mga inaaprubahan nila na mga ginagawa nila dyan sa loob ng Malacanang. Now, I, Ferdinand Marcos Jr., President of the Philippines, in me by law, do hereby declare Sunday, 27 July 2025 as a non-working day throughout the country. Bilib na talaga ako sa idol ng mga tansong talangka. Pero inyo mga idol, yung holiday po ng para po sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo, July 27, nauna pa po niyang idineklara. At ang pinakamalupit mga lodi, nagdeklara po siya ng holiday, linggo naman po yan. Wala naman po talagang trabaho ng time na yan. Anak ng tinapay naman, oo. Pero yung sa amin dito sa Davao City na matagal na nag-request at malapit na yung event ng Araw ng Davao, wala pa rin kayong kibo. Hindi ko lang alam kung meron na ngayon mga lodi ngayong araw na ito. Sa paggawa ko na itong video na to. Please lang,
Kumilos na kayo. Ano to? Wala kaming event dito? Dahil lang sa sariling interest niyo, ayaw nyong mapolitiko o mangampanya ang mga Duterte dito sa panahon ng araw ng Davao? Yan lang po ang aking ibabahaging video sa inyo at sana umabot po sa kanila to. Na ganito po sila kabayas pagdating po sa amin dito sa Davao City. Hanggang dito na lang po mga idol. At least napakita po natin sa mga tao kung gaano po talaga ito si BBM mag-isip. Napaka talino po talaga. Biruin nyo, mas inuna niya magdeklara ng holiday. Dahil nga po, napakalaking impact po dito sa Iglesia ni Cristo itong gagawin niya. Pero hindi niya naisip mga idol, linggo naman yun. Hanggang dito na lang po mga Lodi at nasupalpal na naman po natin ang mga ginagawa po nitong administrasyon o fake news to. Okay na bahala humusga. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.